Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin na fact check. Nako, grabe, Yosica Clara, mainit ang dugo sa Duterte. Yan mga kababayan, no? Patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin i-play ang video ito, no, kaya ito mga karibin natin, gusto ko lang pong i-share sa inyo, no, talagang mainit po talaga ang dugo ni Yosica Clara Castro, mga kababayan, kay President Duterte, former President Duterte, mga karibin natin, no. Ito po ang kanyang mga bagong pahayag, mga kababayan, ha. Malacanang Press Officer Undersecretary Clara Castro said they will address and correct the false information being spread by former President Rodrigo Duterte, vloggers and other personalities. Yan mga kababayan, no? So, walang sasantuhin. Ayan po ang sabi, ha. Palace to fact check Rodi Duterte, vloggers is spreading fake news. Ayan mga kababayan. Kaya nalagay natin dito sa sa thumbnail natin, no? Although it is a question mark, na fact check, yan mga kabayan. Magiging fact checker na yata itong si Yosica Clara Castro, mga kababayan. Ha? Well anyway, sana hindi ka po maging bias sa yung pagiging fact checker, di ba? Kasi magiging fact checker na po sila eh. Ha? Ipa-fact check na daw si dating Pangulong Duterte, yung mga vloggers, no? Ha? Sa pagpapakalat ng mga fake news. Okay. So, let's take that argument, mga kababayan, no? Eto pa, hindi kasi dyan nagtatapos eh. Meron pa po siyang sinabi, mga kababayan. Malacanang Press Officer Undersecretary Clara Castro urge former President Rodrigo Duterte to gather accurate data before making public statement that undermine the Marcos administration. Aba. Okay. Ibig sabihin nito po ay nagsisinungaling at walang ebidensya si dating Pangulong Duterte for accusing the Marcos administration, mga kababayan. Hindi ko po alam kung natutulog sa pansitan or nasa ibang planeta or nasa ibang dako ng mundo, no? Itong si Undersecretary Clara Castro, Yosica Castro, mga kababayan, no? Kasi lahat naman po ng sinasabi ni former President Duterte, lahat naman po ng sinasabi ni Vice President Sara Duterte, lahat naman po ng sinasabi ni Attorney Vic Rodriguez, no? Meron po silang pinanghahawakang ebidensya. Like for example, doon po sa Vice Cam report, di ba? Meron po silang ebidensya. Dito naman po, sa sinasabing pagbebenta, kasi hands off daw hands off or walang kinalaman ang Malacanang sa pagbebenta ng gold reserve ng ating bansa. Ibig sabihin, mga kababayan, natutulog ang Malacanang kasi hindi niya alam yung mga tauhan niya pala nagbebenta na ng gold. For example lang ninanakawan na pala ang Malacanang, patulog-tulog pa rin kayo. May ebidensya po yan. Mismong BSP ang nagsabi na nagbenta po sila ng gold, no? Gold reserve. So, nasaan pong parte na mga sinasabi ni former President Duterte ang nagsisinungaling siya? Yung bang tawag dito, bangag? Yung bangag ba si President BBM? Well, anyway, magpa-hair follicle test muna si PBBM bago kayo magsabi na nagsisinungaling, di ba? Para malaman ng taong bayan. Mahirap naman kung nagsisinungaling ka. Wala naman kayong ebidensya nagsisinungaling siya. Di ba?
Kayo po ang mag-provide ng evidence that former PRRD is lying. Through what? Hair follicle test. Sige, sige nga, sige. Ipahiya nyo si PRRD. Kami na po ang mag-ano sa inyo, mag-urge, no? Na ipahiya nyo talaga si PRRD. Magpa-hair follicle test kayong lahat dyan. Wala rin mag-ano dyan eh. Walang magkukusa dyan eh. Di ba mga kababayan? Kung may nagkukusa dyan dapat nung una pa lang, nung unang arangkada pa lang hair follicle test, nagpa-test na. Wala eh. Kaya sino ang nagsisinungaling? Kung pinararatangan nyo pong sinungaling, si former PRRD, maglabas po kayo ng ebidensya na nagsisinungaling siya. Nasa inyo po yung, ang tawag dyan? May tawag dyan eh. Nakalimutan ko lang mga kababayan. Nasa inyo po yung burden of proof. Yun. Tama ba? Correct me if I'm wrong mga kababayan. Nasa inyo po na nag-aakusa na sinungaling si former PRRD ang burden of proof. Di ba? Yan mga ka-review natin. Magpakita ko po ng prueba. Okay? At ito pa. Sabihin nyo nga kung nagsisinungaling. Ito. Klaro ito mga kababayan. Insight and Opinions. Ito po. By Dr. Lee Laya. Mga kababayan. Marcos government betrays Filipinos by misusing PhilHealth funds. There is a keyword there, mga kababayan, nakikita natin. Masakit sa mata itong nakikita kong keywords. Misusing or misuse. Di ba? Etong keyword na ito, itong word na misuse po ang ginamit nila. To impeach Vice President Sara Duterte na sinasabi nila, misuse of funds. Mga kababayan. Ngayon, kayo naman po ang inakaakusahan ng taong bayan na nag-misuse ng funds ng PhilHealth. Is this act impeachable? Kasi doon kay Vice President Sara Duterte, sinasabi ng mga congressman that misuse of funds is impeachable. Di ba? Sige nga, Yusek Undersecretary Claire Castro, PCO Undersecretary Claire Castro, pakipaliwanag nga kung impeachable ba ang mag-misuse ng funds? Kasi ito, inaakusahan po kayo na misusing PhilHealth funds. Yan mga kababayan. Ano sa palagay nyo po dyan, nahuli na naman kayo. Although noon pa talaga, alam na po ng taong bayan na nagmi-misuse kayo ng PhilHealth funds. Ngayon lang kasi gumulong na sa korte. Nagkaroon na po ng oral arguments, mga kababayan. Kaya ito, naglalabasan na. Ang dami. Ang dami nyong ipapaliwanag sa taong bayan. Sabi po dito, the Marcos Jr. government, with the backing of his cousin, Speaker Martin Romualdez, has shown a flagrant disregard for the health and well-being of the Filipino people. The reckless transfer of 89.9 billion in excess PhilHealth funds to the National Treasury done hastily pala mga kababayan, and without properly foresight, is nothing less than a betrayal of public trust. Okay, public trust pala mga kababayan. Public trust, yun din po ang nandoon sa impeachment of article nila. May public trust, di ba? Betrayal of public trust, tapos misuse of funds. Kita niyo na yan? Kung ano yung binabato nyo kay Vice President Sara Duterte, kayo pala ang gumagawa ng mga kalukuhan na yan. Yan, nabubulol tayo. Pakipaliwanag nga po, PCO Yusek Claire Castro, kung anong nangyayari dito sa PhilHealth funds na sinasabing nami-misuse, kasi kung impeachable po ang betrayal of public trust,
ano pang ginagawa nyo dyan? Magsiuwi na kayo. Ay, hindi pala pwedeng umuwi. Kailangan managot kayo. No? Kailangan managot kayo sa mga ginawa nyong kalokohan. Okay? Ayan mga kabayan, ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po at ito na nga, simulan na po natin ang video ito. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita matapos pinasinungalingan at tila ginawan pa ng libel ang dating Pangulong Rodrigo Duterte patungkol sa mga patutsada nito kamakailan lamang sa isinagawang indignation rally sa Cebu City patungkol sa mga nasabing kabulastugan di umano ng gobyernong Ngagba ay mukhang may mapapahiya at matataranta matapos muling mag-leak ang viral video sa mundo ng social media. Ang tila isang skandalo noon sa bagong appointee ng Palasyong Malacanang ni Marcos Jr. na bagong Undersecretary ng PCO na si Attorney Claire Castro. Di umano'y tinatagong tunay na kulay nito na bunyag na sa publiko. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, matapos tila walang pagdadalawang isip na sinaraan, pinasinungalingan di umano ang dating presidente na si Rodrigo Duterte ng bagong appointee ni Marcos Jr. na si PCO Undersecretary na si Attorney Claire Castro ay sadyang lalabas talaga ang tunay na kulay sa publiko. Tila nga raw isang kahiyahiyang pagpapakita ng pagmamataas at hindi makontrol-kontrol na galit na umabot sa puntong nag-hysterical na sa nasabing leak video na animoy mukhang hindi isang abogada na abay parang isang palingkera na nangyaring 9 na taon nang nakakaraan. Ngunit magpahanggang sa ngayon ay tila hindi nagbabago ang kanyang ugali. Ang nakakagimbal na pangyayaring ito kung saan siya ay naging hysterical, physical na nakaharap sa mga opisyal ng pagpapatupad ng batas at hayagang lumabag sa di umano'y mga legal na pamamaraan ay mukhang sapat na sana para madiskwalify. Mukhang makikipagsabunutan na si Attorney Claire At habang babae pala ito si Attorney Claire mga kababayan, no? Siya sa anumang posisyon ng pangpublikong tungkulin. Kaya katakataka nga daw na inilagay bilang opisyal ng Palasyong Malacanang. Kung seryoso ang gobyerno ngayon sa pananatili ng kahit katiting na kredibilidad, dapat nilang pag-isipang muli at mabuti ang nakakapinsan. Naipaisip tuloy ako mga kababayan, no? Doon sa sinasabing kredibilidad, no? Baka gusto nilang gamitin si Attorney Claire kung credibility. Sabi kasi walang credibility. Para madali lang, 'di ba, sa kanila. Pag nakagawa ng konting sibak agad, alis sa pwesto, iba na naman ulit, 'di ba? Parang lang, ginagamit ba, gagamitin nila. Maganda po itong gamitin si Attorney Claire kasi parang Armalite po ang ang bunganga, no? Lalo na po pagdating sa mga Duterte, mga kababayan, di ba? These shocking incidents where she turned hysterical, physically confronted law enforcement officers, and openly defied legal procedures should have been enough to disqualify her from any position of public trust. Yet, President Marcos Jr. in another bafflingly poor decision has appointed his volatile figure as the palace press officer. If Malacanang is serious about maintaining a shred of credibility, they must reconsider this disastrous choice before it backfires spectacularly. Let's be clear. This is not just an old incident. It is a red flag that speaks volumes about her character. Nearly a decade has passed, but Claire Castro's outburst, which included shouting at police officers, pushing them, and attempting to take custody of her client by force, is a chilling reminder of her lack of restraint and professionalism. If she could not maintain composure in a legal setting, how can she be trusted to handle the pressures of national
national and international media? Will she yell at journalists who challenge her? Will she resort to physical aggression when faced with difficult questions? Will she let her unchecked arrogance dictate her responses in a critical government briefings? The palace press officer is the face and voice of the administration, a role that demands diplomacy, professionalism, and the ability to handle pressure with grace. Castro possesses none of these qualities. Instead, she is a walking disaster. A lost cannon was already proven that she cannot control her temper. Marcos Jr.'s decision to appoint her is not just a miscalculation. It is a time bomb waiting to explode. So yan mga kabayan, time bomb pala itong si ano ha. Yan ha. Si Attorney Claire Castro ha. Na waiting to explode lang ha. Baka magwala ito dyan sa ano, sa press conference ng Malacanang press corps, no? Uy, ingat kayo, mga mainstream media na nandyan. Baka isa kayo sa pagbuntungan ng galit nito, masapak kayo bigla, di ba? Well, anyway, mga karibin natin, ano po ang inyong opinion? Reaksyon patungkol po sa video ito ay comment lang po sa baba. Para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Don't forget to like the video mga kababayan. Maraming salamat po. Sawala ang bayan ko sa pagnanakaw ng